At ngayon po mga kapuso, makakakwentuhan natin ang isa sa mga anak ni Mang Dolphy na si Eric Quizon. Eric, condolences uli sa inyo at sa inyong pamilya. Kanina, no, Eric, habang pinapanood natin yung footage ni Imelda, no, may kinekwento ka sa akin. Something funny really happened and ang feeling namin, daddy ko pinaglalaroan kami. So, maaga pa yun eh. That was like before 7 o'clock, dumating na po siya ang dating First Lady Ngayon na lang si... yun, no? Yeah, today, this morning, dumating ang former First Lady na si Imelda Romualdez Marcos, no? Kumbaga, nandun pa yung daddy ko sa loob, nanggaling siya sa Pinoy Pidol Dolphy Theater, at dinala nga siya dito sa Heritage. Nung dinadala na siya dito, inilagay na yung coffin niya doon sa kung saan nilalagay, doon sa harapan, ano. Nung bubuksan na namin yung casket, baliktad. Baliktad? Nakatalikod. Sabi namin, sandali lang po. Kailangan namin i-turn yung casket. So sabi ko kay Mrs. Marcos, sabi ko, sandali lang po. Binaligtad namin, tapos saka namin binuksan ulit. So we thought, kami magkakapatid parang, ayun nangyari na yan, pinaglalaroan ba tayo ni Daddy? So, hanggang sa huli, talagang nagiging komedyante para ng daddy mo. Okay. Okay. So, we felt na parang nagparamdam siya. Eric, kakatapos lang ng eulogy, no? Nakakaantig yung mga kwento ng mga tao. Talagang lahat sila hindi napigilan yung mga luha nila. Pero ikaw, I look at you and I'm seeing that you're very composed, very calm. Ikaw ang naging sandalan ng inyong pamilya. What kind of role do you play in your family? Kasi I'm sure si Vandolph siguro siya yung komedyante. May katulad mo na nagiging sandalan. Is that the kind of role that you play? Kumbaga, sabihin na lang natin na parang my dad. Inatasan ako ng daddy ko na, Eric, make sure that everything is okay, ah. Sabi ko, Dad, kumbaga if it was his last wish, sabi ko, Dad, don't worry, I'll make sure everything will be okay. At of course, ang maganda lang sa amin is kami magkakapatid, nagkakasundo naman kami. At of course, gaya nga ng pagsasamahan namin, kumbaga itong pinagdaanan naming ordeal, itong the last month, no, with my dad, dito siguro namin nakukuha yung strength namin. Kasi kung siya, alam natin na nanghihina siya, may kapansanan siya, pero andun siya, pinaglaban niya yung buhay niya hanggang sa huling sandali. And that is a test of a true survivor. Kumbaga parang ako pa na eto ako, nakakalakad, nakakaisip ng tama, healthy. Ako pa yung magiging weak. So, kung ang tatay ko naging malakas, siguro dapat ako din mas maging malakas. So, I draw my strength from my dad. Eric, balikan natin yung mga last few days mo with your dad. Ano yung memory o message na parati mong nire-replay sa isip mo? Ang parati pumapasok talaga sa isipan ko is this thing that he told me from way back. It's a phrase, there's nothing wrong when you humble yourself. Walang masama kung magiging mapagkumbaba ka. So, and I think that's the reason why he was successful. That was his secret. Kumbaga parang naging successful siya because of his humility. Nakaka-identify ang tao sa kanya, kaya siya minahal ng tao. Eric, alam mo, yung kanta that keeps playing in my head, buong araw ito, no? Yung kantang Through the Years na kinanta ni Jaja. How did you feel watching someone who is not your mom singing something like that to your dad? No, Shasha and I have become very good friends. Kumbaga, kami ni Shasha parang, kumbaga meron kaming understanding na parang pagka may problema yan, ako kinakausap, nag-uusap kami, Eric, ganito, ganyan. Ako din naman, pag Shasha, hindi ba dapat ganito? Kumbaga, kaming dalawa ni Shasha yung parang tumatay yung parang taga-pangalaga. Parang ganon. So parang naging parang kami lang yung parang naging leader ng family, no. So kami dalawa ay nag-uusap parate at pero syempre dinidiscuss namin 'to sa buong pamilya. Kaya nung nakita ko si Shasha na kumakanta, because I was there, I know when it happened, when that ang tawag nga nila noon was like in the book, it says The Great Escape. Nung silang dalawa na ng daddy ko, kumbaga parang pinaglaban nila yung relasyon nila eh. And they went to the States. Kumbaga parang tayong dalawa, lalaban tayo. Parang ganun yung kanilang love affair eh. That's why when she sang that, I totally felt what she was trying to convey.
to everyone, not just to the family, but also to my dad, na sinasabi nga niya na parang through the years, tayong dalawa ang magkakasama, tayong dalawa magtutulungan. At nakita ko yun kay Sasha. Talagang yung pinagdaanan niya sa pagngangalaga niya sa daddy ko, yung yung simula nung nagkaroon ng sakit ng daddy ko, nandyan siya, hindi siya nawala. At ikaw din. So Eric, thank you very much and you take care of yourself. Ikaw ang nag-aalaga sa lahat. So I hope ikaw rin alagaan mo yung sarili mo. I will. I'll take that advice, Vicky. Thank you so much. Thank you, Okay? thank you, Vicky. Sige, I won't keep you anymore. All right, Okay? thanks. Sige. Maraming salamat sa iyo, Eric Quezon. At samantala po mga kapuso, doble kayod ang mga trabahador ng Heritage Park ngayong gabi para tapusin ang paggawa ng huling himlaya ng hari ng komedya na si Mang Dolphy. Ayan po, nakikita niyo po ang video, overtime man hanggang 12 midnight, sulit naman daw ang kanilang pagod para sa kanilang idolo. Ayon sa project manager ng Heritage Park na si Fidel Salvacion, may lawak na 40 square meters ang puntod na nagkakahalaga raw ng 3 bilyong piso. Naabutan po namin kanina na kinakabit ang granite na siyang pundasyon ng puntod at pinapakinis ito tulad po ng napapanood natin ngayon. Target po ng grupo na tapusin ang paggawa ng puntod sa Sabado bago ang libing ni Mang Dolphy sa Linggo. Parang tulong namin yun sa kanya. Kailangan natin tapusin para sa Saturday malinis na yung area. Samantala, tinis naman po ng mga tagahanga ni Dolphy ang matinding sikat ng araw kanina. Masilayan lang ang labig ng kanilang idolo. Saksi si Julio Segovia. Dahil bawal ang sasakyan sa The Heritage Park, kalahating kilometro ang kailangan lakarin mula sa gate hanggang sa burol. Pero hindi yan ininda ng fans na gustong masulyapan ng labi ng hari ng komedya. Ang grupo ni Josie Ebreo, sinamahan ko sa pila 1:30 ng hapon kanina. Hindi man siksika noon, kailangan pa rin naming tiisin ang matinding sikat ng araw. Payong lang, dala namin payong tsaka tubig. Kasi iniisip namin pipila kami. 5 minuto lang at narating din namin ang kinalalagakan ng labi ng Comedy King. Tila nakangiti pa rin ang aming masilip. Halos 5 segundo lang ang ibinibigay para sa bawat fan. Kaya ang ilan, gusto pang umulit. Parang nakulangan ako, gusto ko pang bumalik eh. Sobrang dami kasing tao eh. Sana maulit-uli bukas. Wala namang pagsisisi si Edgar na nagsikap ding makapasok sa burol kahit hirap makalakad matapos ma-stroke. Nalungkot ako kasi idol ko si Pidol. The reason why I came here kasi I want to see him personally. Kung bakit gano'n na lang ang pananabik na nasaksihan dito sa The Heritage Park, ipinaliwanag ng isang tagahanga. Malaki kasing impact ni Pidol sa ating mga Pilipino. Siya yung nagbibigay ng saya, ng ligaya sa bawat isa. Bandang 2:00 ng hapon nang dumagsa ang fans ni Pidol. Karamihan, nakasuot ng Dolphy t-shirts. Hindi rin nila alintana ang init ng panahon, lalo pat magiliw silang kinakausap ng apo ni Dolphy na si Roel Quezon. Napapasaya po, sobrang saya po. Kakalimutan po namin yung mga problema po namin. Talagang masaya po. Kaya ngayon po, sana nasa maligayang paglalakbay na po siya. Sina Eric at Epi naman ang tumanggap sa portrait ng ama na handog ng fan na si Manuel Cartagena Jr. I made this since 1997. Tapos gusto ko talaga siya makita nung araw pa, kaya lang walang oras. Kasi alam mo naman itong taon to, very busy, di ba? Hindi mo siya mahagilap. Somehow, this will ease the pain or kahit papano, may ibsan ang aming kalungkutan dati. Okay. Thank you, sir. Salamat po. Kung pagod man, hindi yan ipinahalata ng pamilya Quezon. Maibalik lang sa mga nagsadyang tagahanga ang pasasalamat para sa patuloy na pagsuporta sa hari ng komedya. Maraming ang mga nag-iiwan ng rosaryo, token, mga ganyan, mga prayers, dasal. Maraming salamat kasi nakaka-move, no, na may yung mga kababayan natin na gusto lang nila talaga maging bahagi. Na mas sa huling hantungan niya, gusto nila makasama yung dati ko. Ako si Julio Segovia, ang inyo saksi.